Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ang naging pahayag kahapon ni Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng mga isinasagawang aksyon ng mga otoridad sa 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ang National Bureau of Investigation o NBI ng investigasyon sa grupo. Habang humihingi naman ang Office of the Ombudsman ng tigigisang salaysay mula sa bawat ex-marine at hindi iisang joint affidavit lamang na isinumite ng kanilang abogado. Para kay Attorney Ferdinand Topacio, tumatay yung legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor na tumutulong sa grupo, hindi na kailangan ang bukod na investigasyon ng Ombudsman. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Ngunit sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, tinanong nito kung paano naging harassment ang pagbibigay nila ng oportunidad na ayusin ang isinumiting salaysay sa kanila. Sa nauna nitong paliwanag, maaaring totoo ang mga nilalaman ng una nang ibinigay sa kanilang joint affidavit. Ngunit mas mapapatibay anya ang kredibilidad ng mga aligasyon kung ang bawat isa ay maglalahad ng mga pangyayari mula sa kani-kanilang perspektibo. Matatanda ang laman ng joint affidavit ang pagsisiwalat ng umano'y pagde-deliver nila ng mali-malitang pera sa iba't ibang politiko. Galing umano ang mga ito sa kickbacks ng flood control project ng pamahalaan na nangyari noong nagtrabaho sila bilang security aide ni former congressman at ngayoy pugante na si Zaldico. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.